Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira si Michelle, isang dalagang albularyo na namana ang kanyang kaalaman mula sa kanyang ina. Tahimik ang kanyang araw-araw na pamumuhay. Madalas siyang matagpuan sa maliit na kubo na napapalibutan ng mga halamang gamot. Gumagawa ng mga langis at tapal para sa mga dumadaing na kapitbahay. Maaga pa lang ay gising na siya, tinutunton ang paligid para mangalap ng sariwang dahon at ugat na ginagamit niya sa paggamot. Sa baryo, kilala siya bilang mabait at mapagkakatiwalaan, ngunit bihira siyang makihalubilo sa iba. Mas gusto niyang mag-isa, tila ba may hinahanap na hindi niya naipaliwanag. Isang gabi, nang matapos na niyang asikasuhin ang huling pasyente, nahiga siya sa banig na gawa ng kanyang ina. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Unti-unti siyang dinadalaw ng antok nang biglang sumulpot ang isang kakaibang tanawin sa kanyang panaginip. Nakita niya ang isang lalaking natagapos sa gitna ng makapal at madilim na gubat. Matangkad ito, maitim ang buhok at kahit duguan ay hindi maikakaila ang kakaibang kisig sa kanyang anyo. Nagtama ang kanilang mga mata at nakaramdam siya ng tila kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. May mahina itong bulong, isang tinig na humihingi ng saklolo, "Tulungan mo ako." Nagising siya bigla, pawis na pawis at humihingal. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na panaginip lang yon, ngunit napahinto siya nang mapansin ang isang kakaibang marka sa kanyang palad. Hugis dahon na tila nagliliwanag ng banayad na berde. Hindi iyon dati naroon. Kinabahan siya, lalo na nang sumakit ang kanyang sentido, na para bang may sumasaksak sa kanyang isipan ng mga imahe ng parehong gubat na nakita niya sa panaginip. Ilang sandali pa'y nakarinig siya ng mahina at tila malayong tinig sa kanyang pandinig, pamilyar at pabulong, "Michelle, halika." Kinabukasan, hindi siya mapakali. Sa bawat pagtingin niya sa mga halaman at gamot na hawak niya, naiisip niya ang lalaking nakita sa kanyang panaginip. Lalo siyang nabagabag nang marinig niya mula sa mga matatanda sa baryo na may bahagi ng kagubatan sa Hilaga na ipinagbabawal pasukin. Anila, iyon daw ay tirahan ng mga nilalang na hindi tao, mga engkanto na hindi dapat gambalain. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang nagtaka. Bakit siya tinatawag? Bakit parang may koneksyon siya sa lalaking iyon? Habang lumalalim ang araw, pakiramdam niya'y may hinihila sa kanyang patungo sa kagubatan. Isang puwersang hindi niya mawari. Pagsapit ng dapit hapon, tiningnan niyang muli ang marka sa kanyang palad. Mas maliwanag na iyon kaysa kagabi. Huminga siya ng malalim at nagpa siyang sundin ang tawag na iyon. Bit-bit ang kanyang supot ng mga halamang gamot at isang maliit na punyal na pamana ng kanyang ina. Tinahak niya ang makitid na daang papasok sa ipinagbabawal na gubat. Sa bawat hakbang, tila mas lalong tumitibay ang tibok ng kanyang puso. Hindi sa takot, kundi sa isang pakiramdam na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang doon magsisimula ang pagbabagong magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Madilim at malamig ang hangin sa loob ng kagubatan. Habang lumalalim ang nilalakaran ni Michelle, napapansin niyang unti-unting nawawala ang mga karaniwang tunog ng paligid. Wala na ang huni ng mga kuliglig at ingay ng mga insepto. Tanging ang mahinang lagaslas ng dahon sa bawat dampi ng hangin ang naririnig niya. Pakiramdam niya ay minamasdan siya ng mga matang hindi nakikita. Sa kabila nito, patuloy siyang naglakad. Sinusundan ang kakaibang pakiramdam na humihila sa kanya papasok palalo. Bawat hakbang ay tila may humahaplos sa kanyang balat, malamig at nakakapangilabot. Ngunit may hindi maipaliwanag na kapangyarihan na nagtutulak sa kanya na huwag tumigil. Maya-maya ay may narinig siyang mahina, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Isang tinig na halos hindi niya maintindihan, ngunit malinaw ang tawag sa kanyang pangalan. "Michelle." Napalingalinga siya, ngunit wala siyang makita.
Hawak-hawak niya ang maliit na punyal sa kanyang baywang habang patuloy na naglalakad. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang makapal na bahagi ng gubat na tinatakpan ng mga ugat at baging na parang natural na harang. Sa gitna nito ay may manipis na siwang kung saan tila may liwanag na nagmumula. Lumapit siya, bahagyang nanginginig at maingat na hinawi ang mga baging. Sa kabila ng harang ay bumungad sa kanya ang isang bupas na espasyo sa gitna ng gubat. Isang bilog na parang ginawang piitan. Sa gitna nito ay may isang nilalang na nakagapos sa isang punong napapalibutan ng mga ukit na kumikislap sa ilalim ng buwan. Doon niya nakita ang lalaking nasa kanyang panaginip, ang engkantong gwapo at matikas, ngunit nayo'y tila nawalan ng lakas. Duguan ang kanyang mga braso at leeg at ang mga tanikala ay tila gawa sa itim na bakal na may nakaukit na kakaibang mga simbolo. Nang makita siya ng lalaki, dumilat ito at sa kanyang mga mata ay bakas ang paghihirap at pag-asa. "Ikaw, natagpuan mo ako," mahina nitong wika. Lumapit siya, ngunit bago pa man makalapit, isang malakas na hangin ang biglang umihip at mula sa mga anino ng gubat ay lumitaw ang tatlong nilalang na halos hindi na mawari kung tao o hayop. Mahahaba ang kanilang mga braso, matatalim ang kuko at ang kanilang mga mata ay kumikislap ng pula. Isa itong malinaw na babala, hindi siya dapat naroon. Hindi na siya nag-atubili at agad niyang kinuha ang maliit na sisidlang may halamang gamot na ginagamit niya bilang panlaban sa masamang espiritu. Mabilis niyang binuksan at pinahid sa kanyang palad ang langis, saka inusal ang sinaunang orasyon na itinuro ng kanyang ina. Lakas ng lupa, apoy ng araw, itaboy ang dilim na umaalipin sa daan. Nang matapos ang orasyon, kumislap ang marka sa kanyang palad at tila nagliwanag ito ng mas maliwanag kaysa dati. Napaatras ang mga nilalang na tila tinatablan ng liwanag mula sa kanyang kamay, ngunit hindi sila tuluyang nawala. Isa sa kanila ang sumugod sa kanya at muntik na siyang maabot kung hindi siya nakailag at nasugatan lang sa braso. Napasinghap siya, ngunit nanindigan. Tiningnan niya ang nakagapos na engkanto at doon niya nakitang bahagyang kumikilos ito. Para bang may lakas na bumabalik sa presensya niya. "Pakawalan mo ako." Mahina ngunit nariing nitong sabi. "Ako si Kaiser. Isa akong bantay ng kagubatan. Kung hindi ako makakalaya, luluhod ang mundong ito sa dilim." Hindi na nagdalawang isip si Michelle. Talam niyang wala nang atrasan. Lumapit siya sa puno at sinubukang sirain ang mga tanikala gamit ang kanyang punyal. Ngunit hindi iyon tumatalab. Sa halip, tila lumalakas ang mga ukit sa bakal sa bawat pantama ng talim. Nagsimula siyang muling umusal ng orasyon. Pinagsasama ang lahat ng natutunan niya sa pagiging albularyo. Habang bumibigkas siya, ang marka sa kanyang palad ay lalo pang nagningning at unti-unting nabiyak ang isa sa mga tanikala. Ngunit kasabay nito, ang mga nilalang sa paligid ay nagngangalit at sabay-sabay na sumugod sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya nagawa, ngunit mula sa kanyang palad ay sumabog ang isang liwanag na tumulak sa mga nilalang palayo. Tila sila sinunog ng araw, humandusay sila at naglaho. Naiwan siyang hingal at nanininig. Nang tumingin siya muli kay Kaiser, nakangiti ito, mahina ngunit may bahid ng pag-asa. "Ikaw ang tinatawag sa aking mga panaginip," sabi nito. "Hindi ko inaasahan na isang mortal ang magiging susi sa aking paglaya." Napaupo siya sa lupa, habol ang hininga, at doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ngunit malinaw na ito ang simula ng isang laban na hindi na niya matatakasan. Matagal bago nakapagsalita si Michelle matapos ang nangyari. Nakatitig lang siya kay Kaiser, na bagamang nakagapos pa rin ay tila may bahagyang lakas na nabalik sa katawan. Ramdam niyang may kakaiba sa kanya. Hindi siya tulad ng mga mortal na kilala niya. Ang presensyang ito ay parang hangin
na may halong liwanag at anino. Mahirap ipaliwanag, ngunit hindi maikakaila na makapangyarihan. Bakit ako? Mahina niyang tanong. Halos pabulong. Bakit ako ang tinawag mo? Tumingin si Kaiser sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang bigat sa mga mata nito. Isang halo ng sakit at pagdududa. Dahil ikaw lang ang nakakarinig sa tawag ko, sagot nito. Ngunit hindi pa kita ganap na mapagkakatiwalaan. Marami ng mortal ang nagdala ng kapahamakan sa amin. Hindi ko alam kung ano ang layunin mo rito. Naramdaman ni Michelle ang hapdi sa dibdib sa sinabi nito. Alam niyang may punto si Kaiser. Ngunit hindi niya rin maiwasang maapektuhan. Hindi siya sanay na pagdudahan, lalo na kung ang ginagawa niya ay para tumulong. Kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan, maruin niyang sabi, bakit mo ako tinawag sa panaginip mo? Bakit mo ako hinihinga ng tulong? Hindi agad nakasagot si Kaiser. Imbes ay umiwas ito ng tingin at bumulong, marahil desperado na ako. Bago pa man niya maidugtong ang sasabihin, naramdaman nilang parehong gumalaw ang lupa sa paligid. Napatingin sila at doon nila nakita ang mga ukit sa punong pinagkakagapusan ni Kaiser na muling nagningning ng kulay pula. Mula sa paligid ay bumalik ang malamig na hangin at isang tinig na mababa puno ng galit ang umalingaw sa hangin. Walang takas bantay at ikaw mortal. Pinasok mo ang mundong hindi para sa'yo. Napalingin si Michelle at napansin niyang ang mga aninong nilalang na kanyang napalayas kanina ay unti-unting bumubuo muli mula sa lupa at usok. Mas marami na sila ngayon at mas mabagsik ang hitsura. Agad niyang kinuha ang kanyang punyal at sinubukang muling ipahid ang langis sa kanyang palad. Ngunit napansin niyang mahina na ang liwanag mula sa marka. Parang unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Kailangan nating umalis dito, sabi niya kay Kaiser. Hindi ako makakaalis hanggat nakagapos ako, sagot nito. At hindi mo mapuputol ang tanikala gamit ang sandata mo lamang. Kailangan mong gamitin ang kapangyarihan mo ng buo. Napatingin siya rito, gulat sa narinig. Anong kapangyarihan? Tanong niya. Isa kang albularyo, hindi ba? Ang dugo mo'y may halong lakas ng lupa. Ang marka sa talad mo, hindi iyon aksidente. Isa itong selyo ng pagtawag, isang tanda na ikaw ay pinili para maging tagapamagitan ng mortal at engkanto. Paliwanag ni Kaiser, bagaman humihina pa rin ang kanyang tinig. Hindi pa man lubos na nauunawaan ni Michelle ang lahat ng sinabi nito, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na ipinapataw sa kanya. Wala siyang oras para magduda. Kailangan niyang kumilos. Lumapit siya muli sa puno at ipinikit ang kanyang mga mata. Inalala niya ang lahat ng aral ng kanyang ina, ang kahalagahan ng paniniwala sa sarili at sa kapangyarihan ng talikasan. Lakas ng lupa, iligtas ang iyong anak. Liwanag ng araw, pawiin ang dilim, bulong niya sa sarili. Unti-unti, nakaramdam siya ng init sa kanyang palad. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niyang mas maliwanag na ngayon ang marka. Halos kumikislap na parang apoy. Ipinatong niya ito sa isa sa mga tanikala at sa isang iglap na tunaw iyon na parang wax. Ngunit kasabay ng tagumpay na iyon ay ang mabilis na paglapit ng mga nilalang. Isa sa kanila ang halos makasunggab sa kanya kung hindi siya naagapan ni Kaiser na sa kabila ng natitirang tanikala ay nagawang maglabas ng maliit na bugso ng hangin na tumulak sa kalaban palayo. Bilisan mo, sigaw nito. Isa-isa niyang pinasirita ng liwanag ang mga tanikala hanggang sa maputol ang huli. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagyanig ang dumaan sa lupa at isang liwanag na nakasisilaw ang bumalot sa paligid. Nang maglaho ang liwanag, nakatayo na si Kaiser, malaya at muli angkang ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi iyon katapusan ng kanilang problema. Ang mga nilalang ay patuloy na dumarami at mula sa itim na usok sa gitna ng bilog ay lumitaw ang isang hugis taong anino, mataas, payat at may mata na kumikislap ng pula. Hindi pa ito nagtatapos, bantay. Hindi mo maililigtas ang mundong ito.
sabi nito bago tuluyang naglaho kasama ang kanyang mga alagad. Naiwan sina Michelle at Kaiser na mag-isa sa clearing, parehong hinihingal at puno ng tanong. Tumingin si Kaiser kay Michelle. May darating na mas matindi. At kung mananatili kang walang tiwala sa akin at ako sa'yo, wala tayong laban. Hindi agad nakasagot si Michelle. Ramdam niyang may hinaharap silang hindi niya pa kayang ipaliwanag. Ngunit sa kabila ng takot, may kumikislap na tapang sa kanyang puso. Alam niyang hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Ang mundong pinasok niya ay hindi na siya pakakawalan. Tahimik silang naglakad palabas ng clearing, ngunit ramdam ni Michelle ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila. Ang sinabi ng anino bago ito naglaho ay paulit-ulit na umaalingangaw sa kanyang isipan. Hindi pa tapos ang lahat. May mas malalim na dahilan kung bakit ginayuma si Kaiser, at alam niyang hindi lamang ito simpleng away ng mga engkanto. Habang binabartas nila ang makapal na gubat, napansin niyang unti-unting bumabalik ang lakas ni Kaiser. Mas diretso ang kanyang tindig, at bagaman bakas pa rin ang panghihina, hindi na ganoon kapansin-pansin. Minsan ay sumulyap ito sa kanya, tila sinusukat ang kanyang kakayahan. Hindi iyon nakalampas kay Michelle, kaya't napabuntong hininga siya. Kung hindi mo pa rin ako kayang pagtatiwalaan, mas mabuting sabihin mo na ngayon. Wika niya habang patuloy na naglalakad. Huminto si Kaiser, tumingin sa kanya ng mariin at saka nagsalita. Hindi ako sanay na umasa sa mortal. Noon sinira nila ang tiwala ng lahi ko. Kaya ngayon, kahit na ikaw ang nagligtas sa akin, hindi ibig sabihin ay kaya ko nang burahin ang lahat ng nakaraan. Napayuko si Michelle. May kirot sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang hindi ito ipahalata. Hindi ako katulad nila, sagot niya ng mahinahon. Wala akong ibang pakay kundi tumulong. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pero tandaan mo, hindi ko kailangang magpakalayo-layo para iligtas ka. Pinili kong sumuong sa panganib na ito dahil may pakiramdam akong kailangan kong gawin ito. Hindi sumagot si Kaiser, ngunit nakita niya ang bahagyang pagluwag ng mga mata nito na tila nakaramdam ng kunting hiya sa sariling pag-alinlangan. Tahimik silang nagpatuloy at maya-maya lang ay narating nila ang isang bahagi ng gubat na mas maliwanag at may dumadaloy na ilog. Uminto sila roon upang makapagpahinga. Habang naguhugas si Michelle ng dugo sa kanyang sugatang braso, naramdaman niya ang presensya ni Kaiser na lumapit. Hawak nito ang isang piraso ng halamang gamot na kinuha mula sa paligid. "Hayaan mo, ako na," sabi nito. Bago pa siya makatanggi, marahan nitong piniga ang halaman at ipinatong sa kanyang sugat. May bahagyang hapdi, ngunit agad ding sumunod ang ginhawa. "Salamat," mahina niyang sambit. Tumingin ito sa kanya, saka nagtanong, "Bakit hindi ka natatakot?" Napangiti si Michelle, bagaman may halong lungkot. "Takot ako," tapat niyang sagot. "Pero mas natatakot ako sa ideyang hindi ko ginawa ang dapat kong gawin." Kapag naramdaman mong may tinig na humihingi ng tulong, mahirap baliwalain iyon. At nang makita kita, alam kong hindi lang ito tungkol sa iyo. May mas malaking bagay na nakataya. Tumango si Kaiser at saglit na nanahimik bago muling nagsalita. "Tama ka, hindi lang buhay ko ang nakataya dito. Ang sumpang iginapo sa akin ay hindi lang basta parusa. Isa itong hakbang para sirain ang balanse ng dalawang mundo. Ang gumawa nito ay si Morgan, isang makapangyarihang mangkukulam na dating pinatalsik mula sa kaharian ng mga engkanto. Matagal na niyang gustong maghiganti at ako ang napili niyang maging susi. Kapag tuluyan akong nawala, mawawala ang hadlang na pumipigil sa kanya para buksan ang lagusan ng kadiliman." Tanlamig ang pakiramdam ni Michelle. Hindi na ito basta laban para sa buhay ni Kaiser. Laban ito para sa lahat ng nilalang, mortal man o hindi. "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong niya. Tumingin si Kaiser sa kanya ng diretsyo. "Hindi sapat ang ginawa mong pagpapalaya. May mga bakas pa ng gayuma sa loob ko. Hanggat hindi iyon tuluyang napapawi, kaya niya akong kontrolin kahit malayo siya. Kailangan mong gamitin ang kapangyarihang hindi mo palubos na nauunawaan.
Ikaw ang pinili ng marka at iyon ang tanging paraan na pabuntong hininga si Michelle. Hindi ko nga alam kung paano ko nagawa ang kanina, amin niya. Pakiramdam ko lang parang dumadaloy ang lakas mula sa paligid papunta sa akin. Bahagyang ngumiti si Kaiser. Dahil iyon ang totoo, tong lakas mo ay hindi hiwalay sa kalikasan. Isa kang tulay, Michelle, at kapag natutunan mong pagkatiwalaan ang sarili mo, mas lalo kang lalakas. Sandaling natahimik ang paligid, tila pati ang kalikasan ay nakikinig sa kanilang pag-uusap. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, biglang bumigat ang hangin. Ang mga dahon ay sabay-sabay na kumaluskos at mula sa kabila ng ilog ay lumitaw ang mga aninong nilalang na mas marami at mas mabangis kaysa kanina. Humigpit ang hawak ni Michelle sa punyal habang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang kamay ni Kaiser sa kanyang balikat. "Huwag kang matakot," sabi nito. "Hanggat magkasama tayo, hindi nila tayo matatalo." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Michelle ang bahagyang ginhawa. Hindi dahil ligtas na sila, kundi dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang darating ang oras na siya mismo ang kailangang humarap sa panganib na mas malala kaysa anumang nakita niya ngayon. At habang unti-unting lumalapit ang mga anino, ramdam niyang ito pa lang ang simula ng tunay na laban. Mabilis na nagkatinginan sina Michelle at Kaiser nang sumulpot mula sa kabila ng ilog ang napakaraming nilalang na gawa sa usok at anino. Ang kanilang mga matay nagliliwanag ng pula. Ang ilan ay gumagapang sa lupa na parang ahas, habang ang iba ay nakatayo ng tuwid na may mahabang braso at matatalim na kuko. Hindi pa man sila nakakalapit, ay ramdam na ni Michelle ang malamig na hangin na tila sumasakal sa kanyang dibdib. Hinugot niya ang kanyang punyal at huminga ng malalim. Pinipigilan ang manginig ang kanyang mga kamay. "Anong gagawin natin?" bulong niya. Sagot ni Kaiser, mahigpit ang tinig, "Lumaban at huwag kang bibitiw." Bago pa makatawid ang mga nilalang sa ilog, iniunat ni Kaiser ang kanyang mga kamay at mula sa lupa ay tumindig ang mga ugat at baging, bumuo ng harang sa gilid ng pampang. Kumislap ang mga ito ng malamlam na berde habang pumapalibot sa kanila. Ngunit ilang sandali lamang at sinimulan na itong wasakin ng mga nilalang. Ang ilan ay tumatalon sa ibabaw at ang hibay sumisingit sa pagitan. "Hindi sila titigil hanggat hindi tayo napupuksa," sabi ni Kaiser. "Handa ka ba?" Napalunok si Michelle. Tumango at itinindig ang sarili. "Hinding-hindi ako aatras." Dumagsa ang mga kalaban mula sa lahat ng panig. Tumalon ang isa mula sa gilid at muntik na siyang masunggaban kung hindi niya agad na itaga ang kanyang punyal sa anyo nito. Naglaho iyon na parang usok, ngunit may isa pang sumunod mula sa likuran. Bago pa siya matamaan, isang malakas na hangin ang humampas at tinulak palayo ang kalaban. Si Kaiser iyon, gamit ang kanyang lakas. "Huwag kang magpapatumpik-tumpik," sigaw nito. Pinilit ni Michelle na ituon ang isip. Inaalala niya ang sinabi ni Kaiser tungkol sa lakas ng kalikasan. Pinikit niya sandali ang mga mata, pinakiramdaman ang paligid, at doon niya naramdaman ang tibok ng lupa sa ilalim niya, parang pintig ng puso na naghihintay lamang ng tawag. Nang dumilat siya, kumislap muli ang marka sa kanyang palad. Inilapat niya iyon sa lupa at biglang sumibol mula sa paligid ang matutulis na damo na tila mga espada. Tinutusok ang mga nilalang na sumusugod. Napaatras si Kaiser at napatingin sa kanya. Bahagyang humanga sa ipinakita niya. "Ngayon ko lang nakita ang ganitong kakayahan mula sa isang mortal," sabi nito habang patuloy na nakikipaglaban. Ngunit kahit pa nakakatulong ang bagong lakas ni Michelle, hindi pa rin maubos-hubos ang mga nilalang. Para silang patuloy na lumalabas mula sa kadiliman ng kagubatan at bawat isa ay mas mabagsik kaysa nauna. Ilang minuto pa ang lumipas at ramdam na ni Michelle ang pagod. Nanghihina na ang kanyang mga binti at bawat galaw
ay tila may bigat na bakal. Napansin ito ni Kaiser at agad siyang hinatak papalapit. Kailangan nating umalis. Hindi pa tayo handa sa laban na ito, sabi nito. Hindi pwedeng tumakas tayo, pagtutol ni Michelle, ngunit pinigilan siya ni Kaiser. Kapag pinilit natin, mamamatay lang tayo rito. May mas malaking laban pa tayong haharapin. Sa isang malakas na sigaw, itinaas ni Kaiser ang kanyang mga kamay at mula sa lupa ay sumibol ang napakalaking punong kahoy na bumagsak, nagsilbing harang sa pagitan nila at ng mga nilalang. Sinamantala nila iyon upang tumakbo palayo, tumatawid sa mas masukal na bahagi ng gubat. Hindi sila huminto hanggang sa marating nila ang isang kuweba na natatakpan ng mga lumot at ugat. Pumasok sila roon at agad na sinarado ni Kaiser ang pasukan gamit ang makakapal na baging. Sa loob, kapwa sila hingal na hingal. Umupo si Michelle sa malamig na bato at pinisil ang sugat sa kanyang braso na muling dumugo. Tahimik na lumapit si Kaiser at tinapalan ito ng isa pang halamang gamot na kinuha mula sa kanyang bulsa. Salamat, mahina niyang sabi. Kung wala ka kanina. Kung wala ka rin, hindi ako makakalaya, sagot ni Kaiser. Mas mahinahon ang tinig. Tumingin ito sa kanya. Seryoso ang mga mata. Ngayon alam mo na kung ano ang kakaharapin natin. Si Morgan ay hindi basta mangkukulam. May hukbo siya ng mga nilalang mula sa pinakamadilim na bahagi ng ating mundo. At kung hindi natin siya mapipigilan, lulunurin niya sa kadiliman ang parehong mundo ng tao at engkanto. Napatingin si Michelle sa marka sa kanyang palad. Kumikislap pa rin ito bagaman mahina. Anong kailangan nating gawin? Tanong niya. Kailangan nating hanapin ang pinagmulan ng gayuma sa akin. Paliwanag ni Kaiser. Isang sagradong lugar na tinatawag na puso ng kagubatan. Doon lang nating mahihinto ang kapangyarihan ni Morgan. Tahimik na tumango si Michelle. Sa kabila ng pagod, ramdam niya ang apoy na nagsisimula ng umapoy sa loob niya. Hindi na lang ito laban para sa kanya o kay Kaiser. Ito ay laban para sa lahat ng mahalaga sa kanya, para sa kanyang mundo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang handa siyang sumabak. Kahit pakapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Magdamag na nanatili sina Michelle at Kaiser sa loob ng kuweba. Tahimik silang dalawa, tila parehong nilulunod ng bigat ng mga sumunod na pangyayari. Sa labas, patuloy ang lagaslas ng ulan, senyales na dumating ang bagyo sa kagubatan. Sa gitna ng katahimikan, hindi mapakali si Michelle. Paulit-ulit niyang naiisip ang sinabi ni Kaiser tungkol kay Morgan at sa hukbo nitong nilalang na sumugod sa kanila. Na-imagine niya pa rin ang mga mata ng mga aninong iyon, pula at malamig na parang walang kaluluwa. Hindi niya mapigilang magtanong sa sarili kung kaya ba niya talagang tapusin ito. Habang nakaupo siya sa isang bato, napansin niyang nakatingin sa kanya si Kaiser. Hindi ka makatulog, sabi nito sa mababang tinig. Napailing si Michelle. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Tapat niyang sagot. Hindi ako sanay sa ganito. Dati, ang pinakamalaking problema ko ay kung may sapat akong halamang gamot para sa mga pasyente sa baryo. Ngayon, buhay ng buong mundo ang nakasalalay. Napayuko siya at napahawak sa kanyang muka. Baka hindi ako sapat para dito. Lumapit si Kaiser at umupo sa tabi niya. Alam mo ba kung ano ang dahilan kung bakit pinili ka? Tanong nito. Tumingin si Michelle, puno ng pag-aalinlangan. Hindi dahil sa lakas mo ngayon, paliwanag ni Kaiser. Pinili ka dahil may tapang ka. Hindi lahat ng mortal ay papasok sa ipinagbabawal na gubat para tulungan ang isang nilalang na hindi nila kilala. Hindi lahat ng tao ay tatayo kahit nanginginig na sa takot at iyon ang hindi kayang gayahin ng kahit anong mahig. Bahagyan na tahimik si Michelle. May init na dumaloy sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman mula pa nang mamatay ang kanyang ina. Ang pakiramdam ng tiwala at pag-asa. Kung ganon, bulong niya, kailangan kong maging mas malakas, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat. Tumango si Kaiser.
At doon papasok ang susunod nating hakbang. Kailangan mong sanayin ang iyong sarili. May lugar sa kagubatan na sagrado para sa mga tulad mo, mga tagapamagitan. Doon matututunan mong kontrolin ang kapangyarihan mo at palakasin ito. Tumayo ito at inilatag sa lupa ang isang mapa na gawa sa balat ng punong kahoy. May mga marka at simbolo. Ngunit hindi tayo pwedeng magmadali. Bawat hakbang papunta sa puso ng kagubatan ay may bantay. Mga pagsubok na hindi kayang lampasan ng sinumang mahina ang loob. Kapag nagtagumpay ka doon, mawawala ang bakas ng gayuma sa akin at magkakaroon tayo ng pag-asa laban kay Morgan. Kinabukasan, matapos tumila ang ulan, nagsimula silang maglakbay. Ang daan ay mas mahirap kaysa inaasahan ni Michelle. Matarik ang mga bangin, madulas ang lupa, at ang hangin ay puno ng kakaibang mga bulong. Minsan, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanila. Ngunit sa tuwing lilingon siya, wala namang tao. Sa kabila nito, hindi siya umatras. Pinilit niyang lakasan ang loob. Laging inaalala ang sinabi ni Kaiser tungkol sa tapang. Sa ikalawang araw ng paglalakbay, dumating sila sa isang malawak na parang na puno ng puting bulaklak. Maganda at nakakaakit ang tanawin, tila walang panganib. Ngunit nang tumapak sila sa gitna, biglang nagdilim ang langit at mula sa mga bulaklak ay sumulpot ang mga nilalang na parang gawa sa mismong lupa at ugat ng halaman. Malalaki ito, may matitigas na balat at matatalas na sanga na parang mga sibat. Mabilis silang pinalibutan. Ito ang unang bantay, sabi ni Kaiser. Subukan mong gamitin ang natutunan mo, Dad. Huminga ng malalim si Michelle. Kinuha ang kanyang punyal at inilagay sa lupa. Pinikit niya ang mga mata at inalala ang pintig ng lupa na naramdaman niya noon. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang tibok. Parang nakikiusap ang kalikasan na palayain mula sa mga tanikalang nilikha ng dilim. Binuka niya ang kanyang palad at hinayaan ang liwanag mula rito na kumalat sa lupa. Biglang umusbong ang mga baging mula sa ilalim at binalot ang mga halimaw na halaman. Isa-isang natumba ang mga ito hanggang sa tuluyang matunaw at maging abo. Nang imulat niya ang mga mata, tapos na ang laban. Napangiti si Kaiser at nilapitan siya. Hindi masama para sa unang pagsubok. Wika nito, napahinga ng malalim si Michelle. Ramdam ang bagong lakas sa kanyang katawan. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, may bahagyang kaba pa rin siya. Kung ito pa lang ang simula, ano pa kaya ang naghihintay sa kanila? Habang nagpapatuloy sila, tumingin si Kaiser sa kanya at sa unang pagkakataon ay ngumiti ito ng totoo. May pag-asa tayo, sabi nito, at ikaw ang dahilan. Napatingin si Michelle sa kanya at nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang puso. Hindi lang ito laban ng dalawa, ito ay laban ng dalawang mundo na ngayon ay nakasalalay sa kanilang tiwala sa isa't isa. Ngunit sa di kalayuan mula sa anino ng kagubatan, isang pares ng pulang mata ang lihim na nakamasid, nakangisi, at nagbabadya ng mas matinding panganib na paparating. Habang patuloy nilang tinatahak ang daan patungo sa puso ng kagubatan, nararamdaman ni Michelle na lalong lumalakas ang connection niya sa paligid. Bawat hakbang ay tila sumasabay sa pintig ng lupa at ang hangin ay tila nagsasalita sa kanya. Ngunit kasabay nito, ramdam din niya ang bigat ng presensya ng kadiliman na sumusunod sa kanila. Hindi ito umaatake, ngunit laging naroon, nagmamasid, naghihintay. Alam ni Kaiser na hindi sila maaaring magtagal. Kung mararating natin ang puso ng kagubatan bago pa man kumilos si Morgan, magkakaroon tayo ng pag-asa. Sabi niya habang tinuturo ang mga bituin sa langit na nagsisilbing gabay sa kanilang ruta. Ngunit kung maunahan niya tayo, mawawala ang lahat ng pagkakataon. Kinabukasan, tumating sila sa isang lugar na natatakpan ng makapal na hamog. Mahirap makita ang daraanan at tila paikot-ikot ang daan. Hindi nagtagal ay napansin ni Michelle na parang pabalik-balik sila sa parehong puno na may kakaibang hugis. Para tayong umiikot lang, sabi niya, pinapawi ang pawis sa kanyang noo. Nililin lang tayo ng lugar na ito,
Sagot ni Kaiser. Isa itong ilusyon na ginawa para mawala tayo sa landas. Huminto siya at pumikit, ginagamit ang kanyang lakas upang pawiin ang mahika ng paligid. Ngunit habang ginagawa niya ito, biglang may sumalakay mula sa anino, isang dambuhalang nilalang na gawa sa hamog at anino. May mahahabang galamay na parang usok. Tinamaan si Kaiser at napalipad ito sa malayo. Bumagsak sa isang puno. Napasigaw si Michelle at agad na tumakbo papunta sa kanya. Ngunit hinarang siya ng halimaw. Nanginginig man sa takot, hindi siya umatras. Inalala niya ang kanyang natutunan sa unang pagsubok, ang pakikinig sa pintig ng paligid. Inilapat niya ang kanyang kamay sa lupa at humingi ng tulong sa kalikasan. Ipahiram ninyo sa akin ang lakas ninyo, bulong niya. Biglang umusbong mula sa lupa ang makakapal na ugat na bumalot sa mga galamay ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang umul nito, ngunit hindi pa rin ito tuluyang bumitaw. Hinugot ni Michelle ang kanyang punyal at sinaksak ang mismong gitna ng nilalang, kung saan nakikita niyang may bahagyang pulang liwanag na kumikislap. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong nilalang at naglaho sa hangin. Dali-dali siyang lumapit kay Kaiser na nakasandal sa puno, bahagyang duguan sa noo. Ayos ka lang ba? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Dumilat ito at ngumiti ng mahina. Mas matibay ka pa sa inaakala ko. Sagot nito, kung hindi mo iyon napigilan, tapos na sana tayo. Tinulungan niya itong makatayo at kahit masakit pa ang katawan ni Kaiser, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Ngunit sa bawat hakbang, alam nilang lalong humihigpit ang laban. Hindi ito basta mga nilalang na nagkataong humaharang sa kanila. Sinusubukan sila, pinapahina at sinusukat kung hanggang saan ang kaya nilang tisin. Sa ikatlong gabi ng kanilang paglalakbay, nakahanap sila ng maliit na sapa kung saan sila nagpahinga. Habang nag-iigib ng tubig si Michelle, napansin niya sa salamin ng tubig ang isang anyo sa kanyang likuran. Isang matandang babae na nakasuot ng itim. May mahahabang buhok at matang tila walang buhay. Napalingon siya ngunit wala namang tao. Nang bumalik siya kay Kaiser, sinabi niya ang nakita. Tumitig ito sa kanya. Seryoso ang mukha. Iyon ay babala. Isa sa mga tagapagbantay ni Morgan. Ibig sabihin ay alam na nila kung nasaan tayo. Hindi na nakatunog si Michelle ng gabing iyon. Pinagmamasdan niya si Kaiser na nakapikit, ngunit alam niyang gising dahil paminsan-minsay dumidilat ito at tinitignan siya. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman ni Michelle ang lalim ng kanilang sitwasyon. Hindi na ito tungkol sa pagtulong sa isang nilalang na hindi niya kilala. Isa na itong laban para sa kinabukasan ng lahat at hindi na siya makakaatras. Kinabukasan, maaga silang umalis at hindi na nag-aksaya ng oras. Habang papalapit sila sa gitna ng kagubatan, unti-unti nang nagbabago ang paligid. Ang dating luntian at buhay na mga puno ay napapalitan ng tuyot at itim na sanga. Ang lupa ay may bitap at amoy abo. Nandito na tayo sa teritoryo ni Morgan, sabi ni Kaiser. Mula rito wala nang ligtas na lugar. Tumigil sila sa tuktok ng isang burol kung saan matatanaw ang isang napakalaking puno sa gitna ng kagubatan. Ang puno ay tila buhay at patay sa parehong oras. May bahagi itong kumikislap sa liwanag at bahagi namang nababalot ng dilim. Iyan ang puso ng kagubatan, pahayag ni Kaiser. Kung magtagumpay tayo riyan, mabubura ang gayuma at mawawala ang kapangyarihan ni Morgan. Ngunit kung mabigo tayo, hindi na niya inuloy ang sasabihin, ngunit sapat na ang sinabi para alam ni Michelle kung gaano kabigat ang nakataya. Habang nakatayo sila roon, nakaramdam si Michelle ng matinding kaba, ngunit may halong determinasyon. Wala nang atrasan. Lahat ng pinagdaanan nila ay nagtutulak sa kanila patungo sa sandaling ito. Ngunit hindi niya alam na sa lilim ng mga tuyong puno, nagtitipon na ang hukbo ni Morgan. At ang mismong mangkukulam ay naghihintay,
handa na silang salubungin sa pinakamadilim na laban na kanilang kakaharapin. Sa kabila ng kaba na nararamdaman ni Michelle, pinilit niyang patatagin ang sarili habang bumababa sila mula sa burol patungo sa lupain ng puso ng kagubatan. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng nabubulok na kahoy at sa bawat paghinga ay parang may malamig na kamay na humahaplo sa kanyang batok. Ramdam niya ang nakatagong mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim, ngunit wala siyang nakikitang malinaw. Hindi na siya nagtaka kung bakit itinuring ng mga engkanto ang lugar na ito bilang pinakadelikadong bahagi ng kanilang mundo. Uminto sila sandali sa ilalim ng isang matandang puno para magpahinga. Mula rito, hindi na natin maaaring umasa sa liwanag ng araw, sabi ni Kaiser habang pinagmamasdan ang paligid. Lahat ng papasok dito ay sinusubukan, hindi lang sa lakas, kundi pati sa isip at puso. Tumingin siya kay Michelle, seryoso ang tingin. Kung may alinlangan ka pa, oras na tara bitawan yon. Kapag pumasok tayo, wala nang ligtas na pagbalik. Tumango siya, pinipilit itago ang takot. Hindi na ako aatras, sabot niya. Ilang oras pa silang naglakad hanggang sa marating nila ang isang malaking arko na gawa sa pinagkakabit-kabit na mga ugat at sanga. Sa ibabaw nito ay nakaukit ang mga simbolong kumikislap sa pula at berde, tila babala at paalala sa parehong oras. Pagpasok nila, biglang nag-iba ang paligid. Ang lupa ay kumikilos na parang humihinga, at ang mga puno ay tila sumusunod sa kanilang galaw. Hindi nagtagal, narinig nila ang mga bulong na parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Mga tinig na pamilyar at hindi pamilyar nagsasabi ng mga bagay na nakakaapekto sa kanilang isipan. Napahinto si Michelle nang marinig niya ang tinig ng kanyang ina, malinaw at puno ng lambing. Anak, bakit mo ginagawa ito? Bumalik ka na sa baryo. Hindi mo kailangang magsakripisyo para sa kanila. Napapikit siya at napahinto sa paglalakad, naninilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit naramdaman niya ang kamay ni Kaiser sa kanyang balikat. Huwag kang palilinlang, hindi sila totoo, mahina nitong sabi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya na hindi pala iyon ang imahe ng kanyang ina, kundi isang nilalang na hubis babae, yari sa usok, nakangiti ng malamig habang unti-unti itong naglalaho. Nagpatuloy sila ngunit hindi pa rin natatapos ang pagsubok. Sa bitna ng kagubatan, biglang lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na yari sa pinagsama-samang ugat, bato at buto. Ang mga mata nito ay kulay dilaw na parang apoy at ang bawat hakbang nito ay yumanig sa lupa. Ito na ang susunod na bantay, sabi ni Kaiser habang inihahanda ang sarili. Ako ang haharap, ikaw ang maghahanap ng paraan para patigilin ito. Tumakbo si Kaiser palapit at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng mga hangin at kidlat na tumama sa halimaw, ngunit tila hindi ito tinatablan. Samantala, inikot ni Michelle ang paligid, hinahanap ang pinagmumula ng lakas ng nilalang. Nakita niya sa bandang likod nito ang isang kristal na nakabaon sa lupa, kumikislap ng pula. Doon nang gagaling ang lakas niya, sigaw niya kay Kaiser. Tumango ito at binigyan siya ng pagkakataon sa pamamagitan ng pag-atake ng sunod-sunod para mailihis ang atensyon ng halimaw. Dali-dali siyang lumapit sa kristal. Inilagay ang kanyang palad dito at naramdaman ang matinding init at sakit na para bang sinusunog ang kanyang kamay. Halos mapasigaw siya ngunit pinilit niyang manatili. Liwanag ng lupa, pawiin ang dilim. Bulong niya, inuusal ang orasyon na itinuro ng kanyang ina. Unti-unting pumutok ang kristal at sumabog sa liwanag. Napahinto ang halimaw, umatungal ng malakas at tuluyang nagkadurog-durog hanggang sa maging abo. Huminga ng malalim si Michelle at napaupo sa lupa, hingal na hingal. Nilapitan siya ni Kaiser at inalalayan tumayo. Magaling, sabi nito, may bahid ng paghanga sa tinig. Kung nagawa mo ito, ibig sabihin ay handa ka na para sa huling hakbang.
Tumingin siya sa kanya, pagod ngunit matatag. Hindi ako tiigil hanggat hindi ko natatapos ito, sagot niya. Nagpatuloy sila at hindi nagtagal ay narating ang gilid ng puso ng kagubatan. Mula roon, tanaw nila ang napakalaking puno na may ugat na nakabaon sa buong lupain, kalahating buhay at kalahating patay. Mula sa ilalim nito ay may lumalabas na itim na usok na umaabot hanggang langit. Nandyan siya, sabi ni Kaiser, tinutukoy si Morgan, at hindi siya hihintong sumira hanggat hindi natin siya napipigilan. Sa sandaling iyon, alam ni Michelle na lahat ng pinagdaanan nila ay magbubunga sa laban na naghihintay sa kanila. Hindi na lang ito simpleng misyon. Ito na ang magiging sukatan kung mananatiling may pag-asa ang kanilang mundo o tuluyang mababalot ng kadiliman. Habang papalapit sila sa puno, ramdam niyang hindi na siya ang dating Michelle na takot at nag-aalinlangan. Isa na siyang mandirigma, handang lumaban para sa lahat ng mahalaga sa kanya, kahit nakapalit nito ay ang kanyang buhay. Habang papalapit sina Michelle at Kaiser sa puso ng kagubatan, lalong lumalakas ang masamang enerhiya sa paligid. Ang mga ugat ng dambuhalang puno ay gumagapang sa lupa na parang buhay, at ang itim na usok na lumalabas mula rito ay nagpapalabo ng hangin. Bawat paghinga ay mabigat, parang may pumipigil sa kanilang dibdib. Huminto sila sa isang ligtas na distansya, nakasilong sa likod ng isang mataas na bato. Ito na, mahina ngunit mariin ang tinig ni Kaiser. Kapag pumasok tayo roon, wala nang atrasan. Siguraduhin mong handa ka, Michelle. Tumango siya, mahigpit ang hawak sa punyal at sa marka sa kanyang palad na ngayon ay kumikislap ng maliwanag. Tila handa ring lumaban. Mula sa kanilang pinagtataguan, tanaw nila ang hukbo ng mga nilalang ni Morgan. Daang-daang anino, halimaw na yari sa usok, at mga nilalang na parang pinaghalo ang tao at hayop. Lahat ay nakapalibot sa puno. Sa gitna nito ay ang isang figura na nakatayo sa isang mataas na ugat. Isang babae na may mahahabang buhok na tila usok, balat na kulay abo at mga matang kumikislap sa pula. Siya si Morgan, bulong ni Kaiser, puno ng galit ang tinig. Ang may sala ng lahat ng ito. Nagkatinginan sila ni Michelle. Alam nilang wala ng saysay ang pagtatago. Tumindig si Kaiser, hinugot ang kanyang espada na yari sa liwanag ng hangin at lupa at huminga ng malalim. Panahon na, wika niya. Sabay silang lumabas mula sa kanlungan at naglakad patungo sa gitna ng hukbo. Napansin agad ng mga nilalang ang kanilang pagdating at nagsimula ang dagundong ng kanilang mamayabag, ngunit hindi sila umatake. Parang naghihintay sila ng utos mula sa kanilang pinuno. Umakbang si Morgan pababa mula sa ugat. Ang bawat galaw ay parang dumadaloy na usok. Kaiser, bantay ng kagubatan, malamig nitong sabi. Ang tinig ay parang mula sa lahat ng direksyon at isang mortal na babae, nakakatawa. Akala mo ba'y matatalo ninyo ako sa tulong ng isang mahina? Napangisi siya at itinuro si Michelle. Tingnan mo siya. Isa lang siyang nilalang na napilitan mong gamitin dahil wala ka ng iba. Naramdaman ni Michelle ang pang-uuyam sa boses ni Morgan, ngunit pinigilan niyang magpakita ng takot. Humakbang siya paabante at mariing nagsalita. Hindi ako pinilit. Pinili kong lumaban at hindi mo kami matatakot sa mga salita mo. Saglit na natahimik si Morgan bago tumawa ng mahina. Malamig at nakakaindig balahibo. Kung ganon, sabi niya, subukan ninyong mabuhay. Sa isang iglap, dumagsa ang hukbo ng mga nilalang papunta kina Michelle at Kaiser. Mabilis na umatake si Kaiser, ginamit ang kapangyarihan ng hangin upang liparin at itapon ang mga kalaban sa malayo. Samantala, inilapat ni Michelle ang kanyang palad sa lupa at tinawag ang lakas ng kagubatan. Mula sa ilalim ay umusbong ang mga baging at matutulis na sanga na sumalubong sa mga nilalang, hinahampas at binabalot ang mga ito. Ngunit kahit ganon, tila walang katapusan ang dumadating. Parang bawat nilalang na bumabagsak
ay pinapalitan ng dalawa pa. Habang lumalaban, napansin ni Michelle na lalong lumalakas ang marka sa kanyang palad. Ramdam niya ang lakas na dumadaloy mula sa lupa, sa hangin, at maging sa ilaw ng kanyang puso. Ngunit kasabay nito ay naramdaman niya rin ang paglapit ng isang mas malakas na presensya, si Morgan mismo. Lumutang ito sa ere, napataas ang dalawang kamay at mula sa puno ay lumabas ang isang higanteng nilalang na yari sa itim na ugat at usok. Mas malaki at mas mabagsik kaysa sa lahat ng kanilang nakaharap noon. Wakasan na natin ito, sigaw ni Morgan at ang halimaw ay umatake. Tinalon ni Kaiser ang halimaw at tinaga ito gamit ang kanyang espada. Ngunit tila wala itong epekto. Napaatras siya sa lakas ng hampas ng halimaw at muntik na siyang tamaan kung hindi dumating ang biglang liwanag mula sa gilid. Si Michelle, nakataas ang kamay at nagpapalabas ng liwanag mula sa kanyang palad. Ang liwanag na iyon ay sumira sa bahagi ng halimaw, nagbigay ng pagkakataon kay Kaiser para muling umatake. Magkasama tayo, sigaw nito. Tumango si Michelle at sabay nilang hinarap ang halimaw. Habang lumalaban sila, naramdaman ni Michelle na unti-unting nawawala ang takot niya. Napalitan ito ng matinding determinasyon. Hindi lang ito laban ni Kaiser. Hindi lang ito laban para sa kagubatan. Laban ito para sa lahat ng nilalang, para sa mundo na mahal niya. Ngunit alam niyang malayo pa sila sa tagumpay. Sa likod ng halimaw, nakatayo pa rin si Morgan, nakangiti, tila hindi alintana ang nangyayari. At sa mga mata nito, nababasa ni Michelle ang isang bagay na nakakatakot. May nakahanda pa itong mas matinding plano na hindi pa nila alam. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy ang walang humpay na laban ni na Michelle at Kaiser laban sa dambuhalang halimaw na nilikha ni Morgan. Ang lupa ay yumanig sa bawat hakbang ng nilalang at ang hangin ay puno ng abo at usok. Hindi nagpatinag si Kaiser. Gamit ang kanyang espada na kumikislap ng liwanag, sinasalo niya ang bawat atake, nag-iiwan ng malalalim na hiwa sa katawan ng halimaw. Ngunit sa bawat pinsala, mabilis ding bumabalik ang lakas nito na para bang kumukuha ng kapangyarihan mula sa puno mismo. Hindi ito titigil hanggat buhay si Morgan. Sigaw ni Kaiser habang umiwas sa isa pang hampas. Napatigil si Michelle na noon ay nakikipaglaban sa mga sumasalakay na anino sa paligid. Napatingin siya kay Morgan na nakatayo sa itaas ng puno. Nakataas ang dalawang kamay, tila kontrolado ang bawat galaw ng halimaw. Alam niyang kailangan nilang putulin ang pinagmumulan ng kapangyarihan nito. "Kaiser!" sigaw niya. "Kailangan nating atakihin si Morgan mismo." Saglit na tumingin si Kaiser sa kanya at tumango. "Bibigyan kita ng pagkakataon. Ako na ang bahala rito." Habang patuloy na nilalabanan ni Kaiser ang halimaw, tumakbo si Michelle patungo sa puno. Bawat hakbang ay puno ng panganib dahil sa mga nilalang na humaharang sa kanya. Pinakawalan niya ang kapangyarihan ng kanyang marka. Mula sa lupa ay sumibol ang matutulis na baging na humahampas at sumisira sa mga kalaban. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-igpaw, naramdaman niya ang biglaang pagsakit ng kanyang ulo. Parang may puwersang pumapasok sa kanyang isipan. Inig na malamig at mapanlinlang. Hindi mo siya kayang talunin. Bulong ng tinig na iyon. Ikaw ay isang mortal lamang. Iiwan ka rin ni Kaiser tulad ng lahat ng iniwan ka noon. Napahinto siya sa gitna ng pagtakbo. Nagsimulang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng pagkawala ng kanyang ina. Ang mga panahong nag-iisa siya sa baryo. Ang takot na hindi siya kailanman magiging sapat. Napaluhod siya sa lupa, nanginginig. Ngunit sa gitna ng padiliman ng kanyang isip, isang mainit na liwanag ang dumampi sa kanyang balikat. Ang tinig ni Kaiser, malayo ngunit malinaw. "Michelle, lumaban ka. Nandito ako.
hindi ka nag-iisa. Parang nabasag ang kadiliman sa kanyang isipan. Bumalik ang liwanag sa marka sa kanyang palad, mas maliwanag kaysa dati. Tumindig siya at tumingin sa itaas, kung saan naroon si Morgan. Hindi mo ako madadaig, mahinahon ngunit mariin niyang wika. Hindi ako magpapatalo sa takot. Muli siyang tumakbo, mas mabilis at mas determinado. Narating niya ang paanan ng puno at doon niya nakita ang mismong ugat na nag-uugnay sa kapangyarihan ni Morgan. Isang malaking kristal na kumikislap ng pulang liwanag sa ilalim. Lumuhod siya, inilapat ang kanyang mga kamay at inusal ang pinakamatinding orasyon na itinuro ng kanyang ina. Pinagsasama ang lakas ng lupa, hangin at apoy. Ang lupa ay nagsimulang umuga at mula rito ay umusbong ang liwanag na dumaloy pataas sa puno. Napasigaw si Morgan, naputol ang konsentrasyon nito at saglit na huminto ang halimaw sa laban kay Kaiser. Sinamantala ito ni Kaiser, tumalon at sinaksak ng buong lakas ang espada sa ulo ng halimaw. Dahilan para ito'y sumabog sa liwanag at abo. Ngunit hindi pa tapos si Morgan. Bumaba ito mula sa puno. Ang katawan nito ay unti-unting nagbabago. Mula sa hugis ng tao, naging tila nila lang nagawa sa purong anino at galit. Hindi ninyo ako mapipigilan. Sigaw nito habang naglalabas ng makapal na usok na bumalot sa buong paligid. Nagkatinginan sina Michelle at Kaiser, parehong pagod ngunit buo ang loob. Alam nilang ito na ang huling laban. Tumindig si Michelle. Ang liwanag mula sa kanyang palad ay kumalat sa buong katawan, habang si Kaiser naman ay pinalibutan ng hangin at liwanag ng lupa. Magkasabay silang humakbang pasulong, handang tapusin ang laban na matagal nang naghihintay ng wakas. Sa unang pagkakataon, dama nila na hindi sila magkaibang nilalang mula sa magkaibang mundo. Sila ay iisa sa layunin at iisa sa lakas. Ang susunod na sandali ang magtatakda kung magtatagumpay ang liwanag o tuluyan ang lalamunin ng dilim ang lahat. Sa harap nila, unti-unting nag-iba ang anyo ni Morgan. Ang dating hugis taong katawan nito ay naging animoy nilalang mula sa bangungot. Mahahabang galamay na yari sa usok, mga mata na pulang-pula at tila walang hangganan ang galit, at tinig na umuugong sa bawat sulok ng kagubatan. Isang mortal at isang bantay, sigaw nito. Akala ninyo kayang buwagin ang kapangyarihan na binuo ng siglo ng poot? Wawasakin ko kayong dalawa at ilulubog ko ang dalawang mundo sa kadiliman. Mula sa lupa ay suwibol ang libo-libong tinik na ugat at lumipad patungo kina Michelle at Kaiser. Mabilis na tumalili si Kaiser, ginamit ang kapangyarihan ng hangin upang lumikha ng kalasag na pumigil sa karamihan. Ngunit ang ilan ay nakalusot at tumama sa kanyang balikat, dahilan para siya'y mapasigaw sa sakit. Kaiser, sigaw ni Michelle habang lumuhod siya at inabot ang sugat nito. Ayos lang ako, hingal nitong tugon. Tapusin na natin ito. Tumayo si Michelle at tumingin kay Morgan. Sa kabila ng takot na pilit bumabalik sa kanyang dibdib, mas ninibabaw ang determinasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa marka sa kanyang palad ay lumabas ang isang liwanag na mas maliwanag kaysa dati. Ang lupa sa paligid niya ay nagsimulang magliwanag. Tila sinasagot ang kanyang panawagan. Lakas ng lupa, hangin at apoy, bulong niya. Bigyan ninyo ako ng kapangyarihan upang tapusin ang dilim na ito. Tumawa si Morgan, malalim at nakakatakot, at nagsimulang magpalabas ng itim na alon ng enerhiya na nagpahina sa mga puno at halaman sa paligid. Walang saysay ang ilaw mo, mortal, sabay hampas ng kanyang galamay na tila kidlat sa bilis. Ngunit bago pa tumama kay Michelle, humarang si Kaiser gamit ang kanyang espada na kumikislap ng bughaw na liwanag. Nagtagpo ang dalawang puwersa, ang kadiliman ni Morgan at ang liwanag ni na Michelle at Kaiser, at yumanig ang buong kagubatan. Sa bawat saglit ng labanan, pakiramdam ni Michelle ay nauubos ang kanyang lakas. Ang bawat orasyon na binibigkas niya ay tila kumukuha ng bahagi ng kanyang enerhiya. Ngunit sa tuwing halos bibigay siya,
Naroroon si Kaiser, hindi sumusuko, hindi tumitigil, at sa bawat tingin nito sa kanya ay para bang ipinapaalala na hindi siya nag-iisa. Kaya natin ito. Bulong ni Kaiser habang sabay silang umatake. Inagsama nila ang kanilang kapangyarihan, ang hangin at liwanag mula kay Kaiser at ang lakas ng lupa at apoy mula kay Michelle. Isang dambuhalang liwanag ang bumalot sa kanilang paligid, nagbigay ng lakas sa mga halaman at punong halos mamatay na. Mula sa lupa ay sumibol ang isang higanting ugat na parang kamay at binalot si Morgan, habang si Kaiser ay tumalon at ibinaon ang kanyang espada sa mismong dibdib ng nilalang. Sa parehong sandali, inilapat ni Michelle ang kanyang liwanag sa lupa. Pinadala ang enerhiya nito sa ugat na nakabalot kay Morgan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Morgan, puno ng galit at takot, habang ang kanyang katawan ay unti-unting nagkadurog-durog sa ilalim ng pinagsamang puwersa nila. Hindi ninyo mauunawaan, huling sabi nito, ang dilim ay laging babalik. Bago ito tuluyang nawala, sumabog ang isang malakas na liwanag na nagpakawala ng lahat ng enerhiya sa paligid. Nagising si Michelle na nakahiga sa damuhan. Ang langit ay malinaw na asul at ang puso ng kagubatan na dati kalahating patay ay ngayon ay ganap ng luntian at buhay. Sa tabi niya ay naroon si Kaiser, nakaupo at nakangiti, bagaman sugatan pa rin. Tapos na, mahina nitong sabi, nagawa natin. Napahawak si Michelle sa kanyang dibdib, pakiramdam niyang gaan ng kanyang loob, parang nabunutan ng tinik. Napatingin siya sa paligid, wala na ang hukbo ng anino, wala na ang nakakasakal na enerhiya ng kadiliman. Ligtas na muli ang kagubatan at alam niyang ligtas na rin ang mundo ng mga tao. Habang nakaupo sila roon, tumingin si Kaiser kay Michelle at nagsalita ng may taos-pusong pasasalamat. Hindi ko magagawa ito kung wala ka. Pinatunayan mong mali ako sa pagdududa ko sa mga mortal. Ikaw ang nagligtas sa akin at sa ating lahat. Napangiti si Michelle, may luha sa kanyang mga mata. Ginawa ko lang ang alam kong tama, pero salamat sa pagtipiwala mo sa huli. Sa malayo, ang puso ng kagubatan ay patuloy na kumikislap ng banayad na liwanag. Isang tanda ng pagbabalik ng balanse. Ngunit alam nilang pareho na hindi rito nagtatapos ang kanilang tungkulin. Ang dilim ay maaaring bumalik sa ibang anyo, sa ibang panahon, ngunit ngayon ay handa na sila. At higit sa lahat, alam nilang magkasama nilang haharapin ang anumang susunod na pagsubok. Lumipas ang ilang oras mula nang matapos ang labanan. Ang kagubatan na dati puno ng dilim at anino ay ngayon ay muling nagningning sa liwanag ng araw. Ang mga punong nalalanta ay muling nagkaroon ng berdeng dahon at ang mga ibon na matagal na wala ay nagbalik at nagsimulang umawit. Sa gitna ng luntiang tanawin, nakatayo sina Michelle at Kaiser sa ilalim ng puso ng kagubatan, parehong taimik at tila ninanamnam ang katahimikan na matagal nilang hinintay. Kuminga ng malalim si Michelle. Ramdam ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang balat at napatingala sa puno. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong buo at buhay. Wala na ang itim na usok na dati pumalibot dito. Wala na ang halimaw na humaharang sa pag-ikot ng buhay. Tapos na nga, mahina niyang bulong. Halos hindi makapaniwala na ang lahat ng pinagdaanan nila ay nagbunga ng ganitong katahimikan. Lumapit si Kaiser sa kanya, bahagyang nakangiti, ngunit bakas pa rin ang pagod sa mukha nito. Hindi lamang natapos, sabi niya, nagbago ang lahat, ang kagubatan, ang dalawang mundo at tayo. Tumingin siya kay Michelle, seryoso ang mga mata. Pinatunayan mo na mali ako. Noon, naniwala akong ang mga mortal ay mahina at sakim. Pero ngayon, nakita ko na may mga pusong handang mangsakripisyo para sa iba. Kahit hindi nila obligasyon. Ikaw ang patunay. Hindi alam ni Michelle kung ano ang isasagot agad. Napayuko siya at mumiti ng mahina. Ramdam ang init ng damdamin sa kanyang dibdib. Ginawa ko lang ang alam kong tama, wika niya.
Kung hindi ko ginawa, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tahimik silang naglakad papalayo mula sa ugat ng puso ng kagubatan at huminto sa isang maliit na purol kung saan tanaw ang malawak na kagubatan na ngayon ay kumikislap sa liwanag ng araw. Sa malayo, ang mga nilalang ng kagubatan ay nagsimulang magbalik. Lumilitaw mula sa kanilang mga pinagtataguan, mga diwata, engkanto at maliliit na nilalang na dati bihirang makita ng kahit sino. Lahat ay nagbigay galang kina Michelle at Kaiser, tanda ng kanilang pasasalamat. Para kay Michelle, napakabigat ng pakiramdam na siya, isang simpleng albularyo mula sa baryo, ay naging bahagi ng kasaysayan ng dalawang mundo. Ngunit habang nakaipo siya sa damuhan, hindi maiwasang pumasok sa isip niya ang tanong na ano na ang susunod. Alam niyang hindi na siya maaring bumalik sa dating buhay nang parang walang nangyari. Hindi na siya basta tagapagtimpla ng halamang gamot para sa karaniwang sakit. May tatak na sa kanyang palad, isang selyo na hindi lang tanda ng kapangyarihan, kundi tanda ng tungkulin. Napatingin siya kay Kaiser na nakaupo sa kanyang tabi, nakatanaw din sa malayo. Ano ang mangyayari pagkatapos nito? Tanong niya. Tumingin ito sa kanya at ngumiti ng bahagya. Iyan din ang iniisip ko. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kailangan ka pa ng mundong ito. Hindi titigil ang dilim. Magbabalik ito sa ibang anyo, sa ibang panahon. At kapag nangyari iyon, gusto kong naroon ako sa tabi mo. Hindi agad nakasagot si Michelle. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, na ilang ulit nang dumugo para sa laban. Ngunit ngayon ay tila magaan na. Sa kabila ng lahat ng pagod at sakit, may kakaibang kapanatagan siyang nararamdaman. Marahil, dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Kung ganon, wika niya, hindi rin ako aalis. Kung kailangan akong lumaban muli, gagawin ko. Natahimik sila sandali, pinakikinggan ang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon. Sa katahimikan ng sandaling iyon, parang bumuo ng isang panata ang kanilang mga puso. Isang pangakong hindi kailanman iiwanan ang isa't isa. Gaano man kadilim ang susunod na darating. Kinahapunan, maglakad sila pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Habang tinatahak nila ang daan palabas ng kagubatan, napansin ni Michelle na wala na ang bigat na dati nararamdaman niya sa paligid. Ang dating nakakatakot na landas ay ngayon ay puno ng liwanag at kulay. Sa bawat hakbang nararamdaman niyang unti-unting nagbabago ang kanyang pagkatao. Hindi na siya ang simpleng albularyo na dating takot at nagdududa sa sarili. Isa na siyang tagapamagitan, isang mandirigma na pinili ng kalikasan upang panatilihin ang balanse. At sa tabi niya, si Kaiser, ang engkantong minsang ginapos ng kadiliman, na yon ay malaya at muling handang gampanan ang tungkulin bilang bantay. Pagsapit nila sa dulo ng kagubatan, huminto sila at tumingin pabalik. Sa kanilang paningin, ang puso ng kagubatan ay kumikislap sa malayo, tila paalala ng laban na kanilang pinagdaanan at ng ugnayang nabuo sa pagitan nila. Pabalik ka ba sa baryo mo? Tanong ni Kaiser. Sandaling natahimik si Michelle bago tumingin sa kanya at ngumiti. Oo, sagot niya, pero hindi para bumalik sa dati. Babalik ako bilang bagong ako at kapag dumating ang panawagan, alam kong muli tayong magtatagpo. Mumiti si Kaiser at sa kanyang mga mata ay bakas ang pangakong iyon ay hindi mababali. Hanggang sa muli, Michelle. Sabi niya habang unti-unti siyang naglaho sa liwanag ng araw. Tanda ng pagbabalik niya sa mundo ng mga engkanto. Naiwan si Michelle sa gilid ng kagubatan, pinagmamasdan ang landas pauwi, dala ang bagong pag-asa, bagong lakas, at isang kwento ng laban at pag-ibig na hindi niya kailanman makakalimutan. Sa puso niya, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas malaking paglalakbay. Isang paglalakbay hindi lang para sa balanse ng dalawang mundo, kundi para sa paghahanap ng kanyang tunay na lugar sa gitna ng liwanag at dilim.